Kilala po ang Agosto bilang buwan ng wikang pambansa at Agosto rin po natin ginugunita ang buhay at kamatayan ni dating Senador Ninoy Aquino na siyang nagbalik po ng demokrasya sa ating bansa. At ngayong araw ay ginugunita din po natin ang ating mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa kalayaang ating tinatamasa ngayon. Magandang umaga Pilipinas, ako po si Cathy San Gabriel, nag-uulat mula dito sa libingan ng mga bayani at makakasama po natin si Xiao Chua, ang ating resident historian, para bigyan tayo ng mga facts and background tungkol sa National Heroes Day nga na ating ginugunita ngayong araw. Magandang umaga sa iyo, Xiao. Makasaysayang umaga, Cathy, at makasaysayang umaga sa inyong lahat, mga kabayani. Ngayong pong araw na ito, hindi lamang po ay naalala natin ang mga nagawa ng ating mga bayani. Ito po'y pagkakataon na mapasalamatan natin sila sa lahat ng kanilang mga ginawa upang tayo magkaroon ng kalayaan. Kalayaan na ating tinatamasa ngayon sa ating panahon. Alam mo, Xiao, hindi lang yung mga bayani noong unang panahon ang ating ginugunita, pero yung maging yung mga ordinaryong Pilipino na araw-araw ay nagsasakripisyo bilang pagmamahal sa kapwa Pilipino at sa ating bayan. Wake-up call ito sa ating lahat, ika nga, no? Tulad na lang nung tuwing may darating na kalamidad ay kitang-kita po natin ang kabayanihan ng mga Pilipino na siyang tumutulong sa mga nangangailangan. At gayon din, nakakatuwang isipin na yung kabayanihan na yan nagpapatuloy dahil maraming mga tao ngayon ay gusto rin ng magkaroon ng pagbabago sa sistema. At gayon din ang ginawa ng ating mga bayani noong unang panahon. Ngayong araw na ito, meron din pong mga pagkilos upang magkaroon ng pagbabago sa ating pamahalaan. Sari-saring paraan nga para lahat tayo ay maging bayani. National Heroes Day nga. Happy National Heroes Day po sa ating lahat. Pero bago yan ay inaasahan nga po natin ang pagdating ngayong umaga dito sa libingan ng mga bayani ng Pangulong Benigno S. Aquino III para pangunahan ang selebrasyon. Kasama rin dyan si NHCP Chairperson Maria Serena Diokno, Defense Secretary Voltaire Gasmin at AFP Chief of Staff General Emmanuel Bautista. Tinatayang nasa 5,000 po ang inaasahang dadalo ngayon dito sa libingan ng mga bayani. Kasali na po ang iba pang mga senior government officials, mga miyembro ng diplomatic corps, mga non-government organizations at mga kinatawan ng iba pang sektor. Pero higit sa lahat, Xiao, kasama po natin ngayong umaga dito sa libingan ng mga bayani itong ating mga war veterans na siyang living witness sa kabayanihan po ng mga Pilipino. At hindi lamang living witness, kundi sila mismo ang lumaban para sa ating kalayaan at patuloy na after that, patuloy nga sabi mo, mag-witness, sumaksi sa mga nangyaring kasaysayan hanggang sa kasalukuyan. At aside from the war veterans, may mga kasama rin po tayong mga guro at mga estudyante na inaasahan pong magpapatuloy sa kabayanihan na ipinakita po ng ating mga ninuno. At bago yan, Xiao, ipalabas po muna natin ang ating naging panayam sa chairperson ng National Historical Commission of the Philippines, Maria Serena Diokno. Panoorin po natin. Ipaalala, hindi naman sa medyo may edad na katulad ko, pero lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang paggunita sa ating mga bayani, sa kanilang mga naiambag sa ating bansa, mula pa noong how many centuries ago, no? Ano po, ma'am, ang role ng NHCP taon-taon sa pagdiriwang na ito? Well, sa itong particular na pagdiriwang, ang lead agency talaga ang DND, Department of National Defense. Ngunit ang NHCP ang tagapangulo ng National Organizing Committee. Kasi may binuo, may nabuong National Organizing Committee na namamahala sa lahat ng mga pambansang pagdiriwang. At isa na siyempre itong araw ng mga bayani. Ngunit sa particular na pagyayari, halimbawa dito sa araw ng mga bayani, then ang DND ang lead agency. Chairperson Diokno, kanina po nabanggit nyo, mahalaga ito lalong-lalo na po sa bagong henerasyon. Sa tingin nyo po ba na isa sa diwa pa po ng ating kabataan ang diwa nitong National Heroes Day? Sa tingin ko, yes, kasi mas aware sila eh. Ang mga kabataan ngayon may access sa lahat ng uri ng impormasyon. Hindi lang yung tradisyonal, katulad ng telebisyon o ng dyaryo, radyo. Marami sa kanila talaga nakahook na sa internet. At ang dami-daming mga datos at impormasyong makukuha doon. Minsan, mas nauna pang lumalabas kaysa sa dyaryo or sa TV. At binabasa yan ng mga bata. Palagay ko aware ang mga bata. At mahalaga yan para kumilos ng tama, kumilos ng mabuti, no?
Ma'am, sa palagay ninyo, ano po yung dahilan, magandang reason, bakit dito natin ipinagdiriwang o kino-commemorate ang National Heroes Day sa Tomb of the Unknown Soldier? Maganda nga yung unknown soldier kasi siyempre sa kasaysayan, marami na tayong kilala. No, yung mga naging pinuno ng iba't ibang kilusan laban sa mga Espanyol, laban sa Amerikano, sa mga Hapon. Pero paano naman yung pangkaraniwang Pilipinong lumaban? At siguro namatay nang hindi naman kilala kung sino siya, ano yung kanyang background. Kaya palagay ko mahalaga na nandito. Yung konsepto ng unknown, hindi kilala, ay makikilala. Ma'am, in the light of the recent developments, ito pong call to fight corruption, gaano kahalaga po and how do you tie this up with the celebration of National Heroes Day? Importante itong fight against corruption, pati yung pagsasama-sama dyan sa Luneta. Isang uri yan ng pagkilos ng mamamayan upang siguro talagang baguhin ang sistema. Palagay ko yun talaga ang importanteng gawin kasi siyempre sa mga nangyari, ang dami nang nawalan ng kumpiyansa sa sistema, pare-pareho lang, hanggang dyan lang yan, pagkatapos mamamatay sa news, and then what? Walang naparurusahan. Ngayon, sana patuloy na itong ganitong pagkilos na talagang mag-umpisa sa awareness, and then ngayon sa pagkilos. Importante po yan. At bilang panghuli po, mensahe nyo na lang po sa ating mga manonood, lalong-lalo na nga po sa kabataan, ngayon po nga ginugunita natin ang National Heroes Day. Nananawagan po ako sa mga kabataan at sa lahat ng ating mga kababayan na hindi lang ipagdiriwang ang mga bayani, kung hindi sana'y maging bayani rin tayo sa pang-araw-araw na buhay. Sa anumang trabaho natin, sa anumang larangan ng buhay, marami pa tayong dapat iwasto, marami pa dapat baguhin, at yun ay maliliit ngunit mahahalagang pamamaraan ng pagiging bayani. Maraming pong salamat, ma'am, sa inyong oras kahit napaka-busy ninyo. Mabuhay po kayo. Salamat po. Thank you. Yan po ang ating naging panayam kay NHCP Chairperson Maria Serena Diokno. At kasama po natin ngayon, Ambassador to the Philippines ng bansang Chile, Roberto Mayorga. Good morning, sir. Good morning, how are you? We're good. Today we are commemorating National Heroes Day here in the Philippines. How do you think, how significant is this in modern times? It's really significant in our, as you said, in our modern times, because now we need more heroes, like Rizal, for instance, plenty of love for the country. Yeah. But for me, it's an honor to participate in this celebration here because I admire the values of Filipinos. Regarding this love to the country, like Rizal, yeah. Also we are with other embassies working in a very nice project to try to cultivate and to imitate the Filipino values in relation with the links you have with your country. Sir, in Chile, where you came from, is there a similar day wherein is set aside for heroes of your country? And how active is the participation of the people in that celebration or commemoration? Of course, it's the same. We have more or less similar tradition. We were also a colony of Spain. Yes. We fought for our independence, and we have also heroes like you have Rizal. And lastly, sir, your message to the Filipino people who are celebrating this very significant day in our history. Filipinos, please take in consideration always the values of Rizal. This must be an example not only for Filipinas, but also for all the world. Thank you very much and have a wonderful day, sir. The same to you, and congratulations for the commemoration you are doing today. God be with you, sir. Thank you. Thank you. Same to you. Yan po ang ating naging panauhin at interviewing ngayong umaga sa ating coverage. Ginoong Roberto Mayorga, ang Chilean Ambassador to the Philippines. Alam mo siya, malaki nga ang parallelism ng ating bansang Pilipinas sa bansang Chile. They have also been in constant struggle for their freedom. Oo, nagkolonya din sila tulad natin. Nagkaroon din sila ng mga himagsikan. No? Yung South American Republic siya, pinamunuan ni Simon de Bolivar. Yun yung pinaka-Andres Bonifacio nila. No? At yun din, kaya nga meron tayong close ties with South America na hindi dapat natin kalimutan. So ngayon,
Kanina doon sa ating naging panayan kay NHCP Chairperson Maria Serena Diokno, sinabi niya no na itong araw na ito ay mahalaga hindi lamang sa paggunita doon sa mga dati nating mga naging bayani, ngunit para rin doon sa mga modern day heroes. Kaya siguro ibalik natin sa usapan yung pagiging bayani ay maaaring gawin sa ngayon sa maraming kaparaanan. Bilang mga responsableng Pilipino, ano nga ba yung ibig sabihin ng pagiging bayani ngayon? At anong pwede natin gawin para maging bayani sa ating kapwa? Ayun, Ma'am Cathy, what are your thoughts on this? Well, unang-una, gayang ng nasabi ni Chairperson Diokno, there's a constant struggle for freedom. Yan din ang nasasabi ng Pangulo dun sa mga naging ilan niyang mga speech nung mga nakaraan nating coverage. No? Hanggang ngayon, meron pa rin tayong paglaban. Paglaban sa korupsyon, paglaban sa kahirapan, paglaban sa gutom. At yan ang patuloy na sinusolusyonan ng ating pamahalaan. Yun din, kailangan din nating isaisip na sa kontekstong Pilipino, ang definition ng bayani ay hindi yung hero lamang na sikat, na naaalala, na super lakas at super talino. Ang bayani para sa atin ay ordinaryong tao na nagbibigay sa kapwa ng walang hinihinging kapalit. No? Yun yung sa mga iba't ibang kulturang Pilipino. Kaya narito, may mga kasama tayo dito. Ito yung mga tinuturing natin, ordinaryong tao, pero mga bayani dahil bayani sila sa kontekstong Pilipino. Kasama po natin Ginoong Rodolfo John Pangilinan. Siya po ang Regional Director ng Boy Scouts of the Philippines, Southern Luzon. Magandang umaga po sa inyo, sir. Sa ngayon po, paano nyo po itinuturo ang kabayanihan sa inyong mga estudyante at sa kabataan? So, sa ngalan po ng Boy Scouts of the Philippines, kami po muna ay bumabati sa inyo sa pamumuno po ng aming presidente na si Jejo Marcy Binay, aming pong acting Secretary General, Attorney Wendely Abisado, ang Regional Director for the Asia Pacific Region, Jericel C. Pangilinan. Bumabati po kami ng isang makadiyos, makakalikasan at mapagpalang umaga po sa mga nanonood dito po sa pagdiriwang ng National Heroes Day. Okay, bago natin ipagpatuloy ang interview, nakikita po natin na pumapasok na po dito sa libingan ng mga bayani ang Presidential Convoy. Pangungunahan po ng ating Pangulong Benigno S. Aquino III ang selebrasyon ngayong umaga ng Araw ng Mga Bayani at mag-aalay po siya ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Shortly, sir, bilang pagsagot po doon sa aking katanungan, paano nyo po itinuturo ang kabayanihan sa ating kabataan? So, ang Boy Scouts mga kababayan, malugod po naming ipinababatid ang pagdating ng ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang tayo po ay kagalang-galang Benigno tutungo S. talaga sa Aquino tamang III. daan at tuwid na daan. Ito po yung trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, and a brother to all Scouts. Mabuhay po kayo, kayong mga laging handa sa ating bayan. Salamat po. Mabuhay din po kayo. At dumating na nga po ang Pangulong Benigno S. Aquino III. Siya po ay bibigyan ng arrival honors. Kasama po niya, sumalubong sa kanya si Defense Secretary Voltaire Gasmin at NHCP Chairperson Maria Serena Diokno. Panoorin po natin ang programa. Tanghal! Kalapunan. Tanghal. Stop. Dadala. Kalis. Baba.
To! Mahal na Pangulo, handa na po ang tanod pandangal upang libutin. Tanghal. To! Kalupunan. Tanghal. Ta. Baba. Ta. Andadala. Kalis. Baba. Mahal na Pangulo, tapos na po ang parangal. Yes, sir. Mga kasama, pinapaabot ng ating mahal na Pangulo, Kagalang-galang Benigno S. Aquino III, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na ginawad natin sa kanya sa umagang ito. Baba, kalis. Mga pinagpipitagan ng panauhin mga kababayan ang Pangulong Benigno S. Aquino III. Sa ilang saglit, dadako tayo sa seremonya sa pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier na isasagawa po ng ating mahal na Pangulong Benigno S. Aquino III. Makakasama ng ating Pangulo ang puno ng kalupunan ng Sinatahang Lakas ng Pilipinas, General Emmanuel T. Bautista. Sasaksihan naman ang pag-aalay ng bulaklak ni nakagalang-galang Voltaire Gazmin, kalihim ng Tanggulang Pambansa, kagalang-galang Dr. Maria Serena I. Jokno, tagapangulo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, kagalang-galang Maria Laarni Lopez Cayetano, punong lungsod ng Taguig. Kasama rin ang mga pinuno mula sa pangunahing sangay ng Sinatahang Lakas ng Pilipinas, mula sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas at Philippine Coast Guard. Dadala. Kalis.
Tanghal! Ta! Kalapunan, tanghal. Ta! Baba. Ta. Dadala. Kalis. Baba. Ta. Mahal na Pangulo, handa na po ang pag-aalay. Pihit pa kanan. Kad. Tanghal! Ta! Kalapunan, tanghal. Ta!
Tanghal! Ta! Halupunan, tanghal. Ta. Baba. Ta. Dadala. Kalis. Baba. Ta. Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-aalay. Baba. Kalis. Dadala. Kalis. Matapos ang pag-aalay ng bulaklak, ating tunghayan ang maikling palatuntunan ngayong umaga, kaugnay ng paggunita sa pambansang araw ng mga bayani. Kad! Sulong, ligaw sa kaliwa. Kanan. Kad. Sa pagsisimula ng ating palatuntunan, mangyaring manatiling nakatayo para sa panalangin na pangungunahan ni Coronel Ernesto Arcimatu, punong kapalyan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Let us unite our hearts and minds in the spirit of prayer. Let us pray. Eternal and compassionate God, whose mercies fill the earth, at this sacred day of remembering our national heroes, our thoughts turn to the men and women who unselfishly offered the supreme sacrifice of their lives with courage and loyalty for the preservation of the freedom of our beloved country. Today we offer our gratitude for all of them who have served and died for our country. On this day, we remember and honor their lives, their deeds, and their deaths. For their sacrifices, we pay them homage. May we, as a people, resolve that their deaths should not have been in vain. We give you heartfelt thanks, O God, for their legacy, and having finished the course of human life in faith, they have found rest and refreshment in Thee. May you remind us that those who die in the Lord rest from their labors, having received the end of their faith and even the salvation of the souls. May the memory of their lives serve as an inspiration to us and as a comfort to all their loved ones. May they rest in peace among all the righteous of our people. We also pray you to grant the spirit of faith, courage, and comfort upon all of us gathered here today, that in thankful remembrance of your great goodness and in joyful expectation of eternal life, we may be consoled and strengthened by the bonds of love that bind us together. Finally, we pray you, O God, to make us deeply aware of the shortness and uncertainties of human life, and let your Spirit lead us in holiness and righteousness all our days, that when we shall have served you, we may be gathered before you, having the testimony of a good conscience in the communion of the church, in the confidence of the faith, and in perfect charity with the world. May we, with all who have died in the true faith of your holy name, have perfect fulfillment and bliss in your eternal and everlasting glory. This is our prayer for the honor, praise, and glory of your holy name. Amen. Marami pong salamat. Maaari na magsiupo ang lahat. Muli isang magandang umaga sa ating mga pinagpipitaganang panauhin.
Kaugnay ng ating paggunita sa Pambansang Araw ng mga Bayaning Pilipino, bigyang daan po natin ang pambungad na pananalita ng ating punong lungsod ng Taguig, ang kagalang-galang Maria Laarni Lopez Cayetano. Lubos na kagalang-galang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Benigno S. Aquino III, kagalang-galang Voltaire Gasmin, kalihim ng Tanggulang Pambansa, Doktora Maria Serena Diokno, tagapangulo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, General Emmanuel Bautista, kagalang-galang Senadora Cynthia Villar, kagalang-galang Senador Alan Peter Cayetano, mga miyembro ng gabinete, mga miyembro ng Diplomatic Corps at ng Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, mga veterano, mga kabataan, mga kapwa ko lingkod bayan, ginigiliw kong mga panauhin, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ngalan ng mga mamamayan ng lungsod ng Taguig, malugod ko po kayong tinatanggap sa aming makasaysayang bayan upang muli ay maipagdiwang ang Pambansang Araw ng mga Bayani. Mula nang maitatag ang Taguig, 426 na taon ang nakalipas hanggang sa ngayon ay palagi ang kabahagi ang bayang ito sa mga mahalagang kaganapan sa bansa. Simpleng bayan, ngunit hitik sa kasaysayan. Payagan po ninyo akong magbalik tanaw. Ang parola ng Napindan Taguig ang nagsilbing sentro ng koordinasyon at komunikasyon noong panahon ng himagsikan na pinamunuan ni Andres Bonifacio. Sa parolang ito, sinanay ni Bonifacio sa larangan ng taktika ang mga katipunero. Pinili niya ang parola ng Napindan sapagkat ito ang pinakamabilis na lagusan mula Tondo, Maynila patungo sa Laguna at Rizal. Malapit po sa puso ng bayaning Andres Bonifacio ang bayan ng Taguig sapagkat ito ang bayang pinagmulan ng kanyang mahal na amang si Santiago Bonifacio na tubong Tipas, Taguig. Mahal na Pangulo, mga kababayan, kapiling po natin sa mahalagang okasyon na ito ang ilan sa mga kaanak sa Tipas ng ating magiting ni bayaning si Andres Bonifacio. Nandito po sila at kapiling natin. Palakpakan po natin sila. Taong 1899, ang simbahan ng Santa Ana ay naging saksi sa labanang Pilipino-Amerikano. Ipinamalas ng mga revolusyonaryo ang kanilang kagitingan at ibinuwis ang buhay sa ngalan ni Inang Bayan. Buwan ng Disyembre, taong 1944 naman, naganap ang pinakamapait na kabanata sa kasaysayan ng Taguig. Kinubkob ng mga Hapones ang katipasan at puwersahang hinuli ang humigit kumulang 500 kalalakihan, ipiniit sa Fort Santiago at hindi na muling nakita pa. Naiwan ng SONA ang mga tumatangis na ina ng tahanan at mga anak na nangulila sa kanilang mga ama. Makalipas ang ilang buwan, naganap ang liberasyon. Sa tulong ng puwersang Amerikano at sa tapang na ipinakita ng mga gerilya, ay natikman natin ang pinakamimithi nating kalayaan. Mga kababayan, malugod ko pong ipinapakilala sa inyo ang mga bayani ng liberasyon mula sa Taguig sa pangunguna ni Mr. Agapito Perez. Palakpakan po natin sila. Gayon din po ang napakaraming kapiling natin na mga veterano mula sa iba't ibang dako ng ating bansa. Bigyan po natin sila ng isang masigabong palakpakan. Nawa ay palagian nating ilagay sa ating mga puso at isipan ang dami ng mga buhay na ibinuwis upang makamit natin ang kasarinlan. Sa buong mundo, hinahangaan po ang mga Pilipino. Tangan natin ang tibay ng kalooban, talas ng isipan at talentong likas sa bawat mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit walang bagyo o malawakang pagbaha ang nakasisira sa lakas ng loob nating lahat na makabangon at muling magsimula. Sa araw na ito, isang malawakang pagkilos ang magaganap
pagkilos mula sa isang pamayanang patuloy na naghahangad ng reforma sa gobyerno at bayan. Ang Taguig ay kaisa sa diwa at panalangin. Nawa, sa pamamagitan ng mga pinuno ng bayan, sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo ay mabigyang linaw at malampasan ng bansa ang kabanatang ating pinagdaraanan. Salamat, Pangulong Benigno Simeon Aquino III, sapagkat sa kabila ng mga unos na dumarating sa bayan ay patuloy kang nagsisilbing gabay at ating tanggulan. Bilang pasasalamat sa ating mga bayani, sikapin natin na sa kabila ng mga pagsubok, kalamidad, trahedya, kontrobersiya at kahirapan ay huwag magmaliw ang pag-asa para sa mas maliwanag na kinabukasan. Mula sa libingan ng mga bayani, Fort Bonifacio, lungsod ng Taguig, maligayang araw ng mga bayaning Pilipino, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Lungsod ng Taguig. Pakinggan po natin ang mensahe ng tagapangulo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, ang kagalang-galang Doktora Maria Serena I. Jokno. Okay na. Thank you. Kagalang-galang na Pangulo Benigno S. Aquino III, Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Albert Del Rosario, Secretary Enrique Ona, Senator Cynthia Villar, Senator Alan Peter Cayetano, Mayor Larnie Cayetano, AFP Chief Emmanuel Bautista, mga pinuno ng Sandatahang Lakas, mga opisyal ng pamahalaan, mga miyembro ng ating diplomatic community, mga veterano, mga kaanak ni Bonifacio, mga kababayan. Okay. Nakakatakot itong microphone nyo. Nakikiisa tayo ngayon sa paggunita sa mga bayani at mga natatangin nilang ambag sa ating bayan. Sa haba ng panahong nalugmok ang ating bayan sa pahirap ng mga dayuhang mananakop at maging ang pamahalaang diktatorial, ay lumitaw ang mga Pilipinong nanindigan at kumilos tungo sa kalayaan at sa pagbabago para sa ating bayan. Ang kabayanihan ay walang pinipiling panahon. Sa bawat yugto ng kasaysayan ng bansa ay may taong hahamon sa pagsubok at buong tapang nalalabanan ang mga sumisiil sa kalayaan ng bansa at sa katiwalian sa lipunan. Ang kabayanihan ay wala ring pinipiling kasarian. Sa modernong panahon, ang pagpapakita ng kabayanihan ay hindi na sa pagbubuwis ng buhay, kundi sa pagiging isang Pilipinong nagpapahusay, di lamang sa kanyang sarili, nagsisikap, di lamang para sa kapakanan ng kanyang pamilya, kundi naninindigan din para sa wasto at makatarungang pamamaraan sa lahat ng larangan ng buhay, para sa ikabubuti ng lahat, sa kasalukuyang panahon, at pati na rin para sa mga susunod na henerasyon. Hindi nakita ni Andres Bonifacio halimbawa ang bunga ng kanyang paghihirap, ngunit iniwan niya sa atin ang dangal at kabayanihan na nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat. Ating nasaksihan ang malaking tulong ng marami sa kanilang kapwa sa oras ng pangangailangan dulot ng nakaraang habagat at bagyo. Ngunit bukod sa baha at bagyo na siyang mga malalaki ng hamon, ay mayroon pang iba na matutugunan lamang sa pamamagitan ng kahandaang kumilos upang iwasto ang mali at isulong ang ikabubuti ng sambayanan. Sa lahat ng anyo ng kawalan ng hustisya, pinakamasuklam ang kawalan ng pagkakapantay-pantay sa pagtrato sa tao, kung saan kadalasan ang maliliit, mahihirap at di kilalang mamayan ang napakadaling ipunterya, samantalang ang konektado at minsan ang nanunungkulan mismo ay laya sa pananagutan. Tayong lahat ay maaaring maging isang bayani. At sa panahong ito, labis-labis ang pagkakataong maging bayani. Ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa laki o liit ng ginawa ng isang tao para sa kanyang kapwa. Maalaala man ng kasaysayan o hindi, naninindigan ng bayani
dahil sa isa at tanging isa lamang katwiran, dahil iyon ang tamang gawin. Oras na, kababayan, na maging bayani. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa tagapangulo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, narito po ang kalihim ng Tanggulang Pambansa, ang kagalang-galang Voltaire T. Guzmin. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Salamat po, maupo tayo lahat. Secretary Albert Del Rosario, His Excellency Giuseppe Pinto, Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Voltaire Guzmin, Secretary Icona, Senator Cynthia Villar, Senator Alan Cayetano, Dr. Maris Jokno, Mayor Lani Cayetano, General Manuel Bautista, Lieutenant General Lauro Catalina de la Cruz, Vice Admiral Jose Luis Alano, Lieutenant General Noel Cubales, Administrator Ernesto Carolina, officers and members of the Philippine Veterans Affairs Office and other veteran organizations present, fellow workers, government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Hitik ang ating kasaysayan sa mga Pilipinong handang manindigan at lumaban para sa kapwa at bayan. Anumang unos at pagsubok ang kanilang daanan. Sila nga po ang ginugunita at binibigyan pugay natin taon-taon. Sila ang mga individual na bubuhay sa dugong bayani ng ating lahi. May tuturing nga pong bayani ang mga karaniwang taong humarap sa mga pagsubok ng isang di pangkaraniwang panahon. Tinimbang ang kanilang pananagutan, sinukat ang paninindigan at hindi po sila nagkulang. Bantog man o hindi, naisulat ang pangalan sa pahina ng kasaysayan, ginawa nilang posible ang ating kalayaan at ang reformang tinutupad natin sa kasalukuyan. Isang matingkad na halimbawa nito si Commodore Ramon Alcaraz na talaga naman pong pambihira ang ipinamalas sa katapangan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nakipaglaban siya sa mga dayuhang mananakop gamit lamang ang isang Q-boat na yari sa kahoy kumpara sa sinagupang Zero na fighters ng bansang Hapon. Isa sa mga pinakamodernong eroplano sa panahong iyon. Pwede namang sa simula pa lang ng bakbakan, nagwagayway na siya ng puting bandera at umurong sa napaka-imposibleng matalong puwersa ng katunggali. Pero dehado man sa laban, ipinakita pa rin ni Commodore Alcaraz ang tapang at pananagutan ng pagiging sundalo. Ipinamalas siyang hindi basta-basta magagapi ang Pilipino. Dahil dito, nakapagpagpak siya ng 3 sa 9 na Zero fighters na kanyang katunggali. Nakahanda pa sana siyang ituloy ang sagupaan kung hindi lang siya inatasan ng kanyang mga pinunong sumuko. Hindi po rito natapos ang kanyang ambag sa kasaysayan. Kinilala siyang ama ng Philippine Marines at noong napipinto ng ideklara ang batas militar hanggang sa pag-iral nito nanindigan siya laban sa diktadurya. Ganitong prinsipyo rin po ang itinataguyod ng mga sundalong kagaya ni Commodore Alcaraz na handang suungin ang anumang peligro alang-alang sa kapakanan ng kapwa Pilipino. Napatunayan din natin ang giting na ating uniformadong hanay sa kasagsagan man ng malalakas na bagyo o sa paglaban sa masasamang elemento, lalo na sa kanayunan. Hindi man kakilala, hindi man kaano-ano, ang tinulungan, handang isugal ng ating mga kawal ng bayan ng kanilang buhay upang sagipin at itaguyod ang interes ng mga mas nangangailangan. Ang mga kababayan nating OFW, bayan na rin pong may tuturing. Hindi nila inalintana ang mga sakripisyo at layo sa pamilya para lamang makapagpundar ng magandang kinabukasan sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ipinupunla nilang sipag at dedikasyon sa hanap buhay, hindi lang naihahayag ang mabubuting katangian ng Pilipino sa buong mundo. Inihahatid din nila ang buong bansa sa landas na malawakang kaunlaran at pag-asenso. Lahat naman tayo sa iba't ibang paraan ay natulungan at nakinabang sa pagmamalasakit ng mga nauna sa atin. Kaya naman makatuwiran lang pong isiping panahon na para tayo naman ang magpatuloy sa kanilang sinimulan. Makilahok tayo, makiisa at makiambag sa pagsusulong ng ating kolektibong adhikain bilang bansa.
Nito nga pong Biyernes, nang ihayag natin ang pag-abolish ng PDAF. Bahagi ito ng patuloy na paghahanap at pagbubuo ng mekanismo upang siguruhin ang pera ng taong bayan ay mapupunta sa taong bayan lamang. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang tukuyin at panagutin ang mga nagkuntsabahan para dungisan ang dapat sana'y marangal na layunin ng dating PDAF. Hindi natin hahayaang maging kasangkapan ang sinuman upang magpatuloy ang kababuyan ng iilan. Sisikapin nating hindi na maulit pa ang kamalian ng nakaraan upang lalong patibayin ang matuwid na paggugol ng kabangbayan. Ngunit upang tuluyang maging epektibo ang bagong sistema ang ating ilalatag, kailangan ang pakikiisa ng mamamayan sa masusing pagbabantay ng bawat proyektong ating pinopondohan. Ang hamon po sa atin, huwag sana tayong makontento na mag-abang o tumanggap lamang ng tulong at biyaya mula sa kabutihan ng iba. Sa halip, gawin natin ang lahat na makakaya sa bawat pagkakataon upang gampanan ang tungkulin sa kapwa at lipunan. Ang tanong nga po, kaya ba nating harapin ang ating sarili kung tinanggihan natin ang pagkakataong makiambag sa pagbabago? Di ba't kay sarap na maging karapat-dapat na tagapagmana ng kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani? Nagsisimula po ang kabayanihan mula sa ating mga sarili. Sa pagtukoy at pagpanig sa kung ano ang tama at hindi sa mali. Dito nagbubukal ang pananagutan nating magmalasakit sa nangangailangan at ipagtanggol ang niyuyurakan ang karapatan. Bilang pagrespeto at pagpapahalaga sa mabuting halimbawa ng ating mga bayani, naway araw-araw nating isabuhay ang kanilang aral at paninindigan. Kung nagawa nilang patunayang ang Pilipino ay may malasakit sa kapwa Pilipino, wala pong makakapigil sa atin upang sundan ang tinahak nilang landas. Bawat isa sa atin, anuman ang katungkulan o kalagayan, kayang maging mabuting Pilipino sa bawat sandali. Bawat isa sa atin, gaano mang kaliit o kalaki ang iambag, kayang maging bayani. Bawat takbang pasulong ng Pilipino, basta't sama-sama, makakapagdulot ng dambuhalang pagbabago. Taas noo tayong humaharap sa mundo. Patutunayan nating sulit ang sakripisyo ng ating mga bayani. Itutuloy natin ang kanilang laban para sa ikabubuti ng bagong salinlahi. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat. Maraming pong salamat sa ating mahal na Pangulong Benigno S. Aquino III para sa kanyang pananalita. Dito po nagtatapos ang ating palatuntunan kaugnay sa paggunita sa Pambansang Araw ng Mga Bayaning Pilipino. Muli po pinasasalamatan natin ang ating mahal na Pangulong Benigno S. Aquino III. Yan po ang naging talumpati ng Pangulong Benigno S. Aquino III, ang panauhin pangdangal ngayong araw na ginugunita po natin ang National Heroes Day. Sa kanyang talumpati, binigyan pugay ng Pangulo ang kabayanihan ng bawat Pilipino, di lamang yung mga naisulat sa pahina ng kasaysayan, ngunit maging ang mga nagbigay daan tungo sa ating ginagawang reforma at ating kalayaang tinatamasa sa ngayon. Tapang, paninindigan at kahandaang suungin ang anumang peligro alang-alang sa kapakanan ng kapwa. Yan po ang mga prinsipyo na anang Pangulo ay dapat isabuhay ng bawat Pilipino. Pinagpugayan din ng Pangulo ang kanyang tinatawag na mga modern day heroes. Yan po itong ating mga sundalo na nagbubuwis ng buhay upang suungin ang mga elemento upang masaklolohan po ang ating mga kababayan tuwing may kalamidad, at syempre yung ating mga OFW na nagsasakripisyang malayo sa kanilang pamilya upang mataguyod ang kanilang buhay. At ayon sa Pangulo, lahat po tayo maaaring maging bayani. Inihayag din ng Pangulo ang kanyang naging anunsyo noong Biyernes, ang pag-abolish niya ng Priority Development Assistance Fund o PDAF, at ayon sa kanya ito ay upang hindi na maulit pa yung mga kamalian ng nakaraan. Ang hamon po ng Pangulo sa ating lahat, huwag makontento sa pag-aabang ng tulong sa iilan, ngunit gawin ang lahat ng ating makakaya upang tulungan ang ating kapwa sa kapakanan ng ating bayan. Makiambag po tayong lahat ayon sa Pangulo tungo sa pagbabago upang tunay na maging karapat-dapat tayo sa
tamasahin ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani. At ayon pa rin sa kanya, maging bayani po tayo sa pamamagitan ng pagtukoy sa tama sa mali. Ako, napaganda ng sinabi ng ating presidente at siguro itutuloy ko yan sa pag-uugat nung ating National Heroes Day. Mahalagang iugat ito. Nagsimula ang tradisyong ito nung panahon ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Noong December 20, 1898, isinakatuparan niya ang isang presidential decree na nagbibigay kilala sa mga taong nagsakripisyo para sa kalayaan ng Pilipinas. Kasabay sa pag-issue ni dating Pangulong Aguinaldo nitong decree, itinakda ang December 30 noong mga panahon iyon bilang Memorials Day upang bigyang pugay ang ating pambansang bayani na si GAT Dr. Jose Rizal na ngayon naman ay ginugunita natin bilang Rizal Day. Kasunod nito'y sa kabila ng pananakop ng mga Amerikano, nakapagpatayo na ng iba't ibang estatwa o monumento para sa mga itinuturing nating mga bayani. Isa na dito yung 1911 monument sa Balintawak. No? At noong 1911, iminungkahi na maipangalan sa ating mga bayani ang ilang probinsya, kalsada, eskwelahan at mga institusyon para sila'y parangalan. Kaya naman, hindi lang dito sa libingan ng mga bayani gugunitain ang National Heroes Day, kundi maging sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dati itong ginugunita tuwing November 30, pero dahil natapat na karawan ito ni GAT Andres Bonifacio, inilipat ito tuwing huling Lunes noong 1931 ng Agosto, huling Lunes ng Agosto. Act number 3827, tanda ng simula ng sigaw ng Balintawak noong 1896 na naghudyat sa revolusyon ng Pilipinas kontra sa Espanya at pagsilang ng ating pagkabansa na batay sa landas ng katwiran at ng kapatiran. Ang selebrasyong ito'y para sa lahat, kailangang alalahanin, para sa lahat ng mga bayaning Pilipino, kilalaman natin o hindi. Sabi nga ni Andres Bonifacio, mapalad ang bayang linitawan ng mga bayani sapagkat ang bayang iyay walang kamatayan. Kahit sa makabagong panahon, lahat tayo ay pwede maging modern hero. Sa tulad ng sinasabi natin sa Knights of Rizal, walang masasayang sa lahat ng magandang ginawa natin. Non omnis moriar, hindi lahat sa akin ay papanaw. Tulad ng ating mga bayani, tulad natin ngayon, anuman ang gawin natin sa kasalukuyan. Alam mo, pinapakita natin kanina sa ating mga TV monitors, yung mga monumento. Pero hindi po tayo lahat kailangan magkaroon ng monumento para makaambag po sa ating bayan. Maari po tayong maging bayani ng bawat isa. Bata man o matanda, ipakita po natin ang ating pagiging bayani sa pamamagitan ng ating mga maliliit na gawain. Bago po kami tuluyang magpaalam, nais muna naming pasalamatan ang lahat ng tumulong sa amin in making this event possible. The People's Television, Radyo ng Bayan, IBC 13 at Radio TV Malacanang. Sana po ay tumatak sa isip ng lahat ang kahalagahan ng pagdiriwang natin ng Araw ng mga Bayani. Importanteng di natin nakakaligtaan ang mga taong naghirap, naglingkod at nag-alay ng buhay para sa kapakanan ng sambayanan na tanging paraan para tayo ay makapagbayad sa mga taong ito ay maging bayani tayo mismo sa ating sariling paraan at sa ating mga kakayahan. At pangalawa, yung nangyayaring rally ngayon ay part ng isang mahabang proseso, ang landas o ang paglalakbay tungo sa tuwid na daan na tulad ng sinabi na rin ni Andres Bonifacio noong 1896. At tulad din ng sinabi ng Pangulo kanina, lahat po tayo ay maaaring maging bayani sa pamamagitan ng pag-aalam at pag-choose, pagpili sa paggawa ng tama. At dyan po nagwawakas ang ating special coverage ng National Heroes Day. Samahan niyo po kami muli sa susunod na taon para sa isa na namang special coverage ng Araw ng mga Bayani. Sa ngalan po ng ating kasamang historian na si Professor Xiao Chua, ako po si Cathy San Gabriel. Isang magandang umaga at mabuhay ang bansang Pilipinas.